Kaya tayong mga kabataan ang pinrotektahan nun. Di po ba? Tayo ang pinrotektahan ni Tatay Digong nun sa war on drugs na yun. Alam niyo kung bakit? Yung iba panay sila kay PRRD. Mamamatay tao, ganito ganyan. Ang ipinagtataka namin, bakit kapag ang tao ay totoong naglilingkod at nagmamahal sa ating bayan, palaging sinisiraan. Tignan mo si General Luna, minahal niya at naglingkod siya sa ating bayan, pinatay siya ng kapwa ng Pilipino. Si PRRD, nagmahal at naglingkod sa taong Pilipino. Ano ang ginawa sa kanya? Pinakulong ng kapwa Pilipino. Isinuko ng kapwa Pilipino sa mga banyaga. Di po ba? Kaya tayong mga kabataan, ang nagawa ni PRRD sa atin ay protektahan tayo at ilayo tayo sa pagiging adik. Ano ang naging pakinabang ni PRRD noong nilabanan niya ang war on drugs dito sa ating bansa? Siya ang nalagay sa peligro. Ang pamilya niya, siya po yung nalagay sa peligro. At tayo ang nakinabang. May mga taong nagsasabi, isa itong malaking tagumpay dahil nakulong na si PRRD. Isa itong napakalaking tagumpay, sabi nila. Talagang malaking tagumpay yan sa inyo na mga adik. Diba? Pag ang tao galing yan sa Duterte, automatic na yan. Hindi ko nasasabihin, alam nyo na yung mga kapatid. Kasi ganun lang ang galit kay Duterte. Kaya patuloy po natin suportahan sa 2028 si Inday Sara Duterte bilang ating Pangulo upang ipagpatuloy ang kagandahan dito sa ating bansang Pilipinas. At kasama po dyan ang 10 senador na maglilingkod sa ating bansa at hindi mamumulakot. Kasi meron mga nakaupo ngayon mga kapatid, panay sila sa nakaraang administrasyon. Pinapagulo ang mga kapatid nating vlogger dahil sila ay fake news. Bakit DDS vlogger lamang po ay pinapatawag? Eh meron din po mga vlogger na fake news. Meron mga po isang TikToker. Si Francis Balahura po isang TikToker. Panay sabi siya na si Inday Sara ay magnanakaw. Sako-sakong pera daw ang nanakaw. Saan? Ipakita mo. Yan ang dapat ipatawag sa House of Representatives. Yung mga fake news pa yan ang ipatawag sa House of Representatives. Galit kami sa mga fake news, sabi nila. Ayaw nila sa fake news. Eh sino ba ang nagkakalat ng mga fake news? Sila ang nagkakalat ng mga fake news. Kaya ako ay naniniwala na si Pastor Apollo C. Ibuloy ay dapat ihalal natin sa baguhin ang ating nakasanayan dito sa Pilipinas. Dahil sila lamang po ang ating pag-asa sa ating bansa na kung saan maglilingkod ng totoo at tapat sa mga Pilipino, mga kapatid. Tandaan po natin, si Pastor Apollo C. Ibuloy ay nagawa niyang pagandahin ang Kingdom of Jesus Christ na siya lamang ang nag-iisip at tulong-tulong kasama ang kanyang mga membro. Kaya naniniwala rin ako na kapag siya ay naupo sa Senado, kaya din niyang palakin at pagandahin ang Pilipinas, mga kapatid. Yes! So yun lamang po, maraming salamat po sa ating lahat. Suportahan po natin ang PDP.